Genesis chapter 3 verse 9. Genesis chapter 3 verse 9. Amen. Ito, kita nyo na? Amen. Genesis chapter 3 verse 9. Genesis chapter 3 verse 9. Okay. Ang sabi ko ng Bible diyan in verse 9. And the Lord called unto Adam and said unto him, ano po sabi ng Panginoon sa kanya? Where art thou? Amen? Where art thou? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami. May umaga, salamat po. Pagpalain po kami ng mga salita, alalahanin po kami, salamat sa mga aral ko, sa mga comments. Amen. Amen. Take your seat. Okay. Ang sabi ng Bible dyan, and the Lord God called Adam and said unto him, where art thou? Amen? So, nilagyan ko ng title na po na anak, nasan ka na? Tinagalog ko. Anak, nasan ka na? Kasi itong time na to, ang Panginoon ay naghahanap kina Adan at Eva. Not because hindi niya alam kung nasaan sila. Hindi naghahanap ng Diyos, hindi dahil hindi niya alam sa nagtatago si Adan at Eva. Hindi nagtanong ang Panginoon nung nagpakain siya ng mga tinapay at ng dalawang maliit na isda sa maraming tao kung saan bibili ng tinapay, hindi dahil hindi niya alam saan makakabili. Amen mga kapatid? Nagtatanong siya upang sa ganon, mga kapatid, ay makita niya kina Adan at Eva na sincere sila. Amen po ba? The context of this, ito yung ang Diyos, nilagay niya si Adan at Eva sa halamanan po ng Eden. Doon sa Garden of Eden. Amen? That everything was provided and God put them in the Garden of Eden na in a life that lahat ay nandoon na. Wala silang poproblemahin. Amen? Lahat ay nandoon na, wala rin silang kakailanganin pa. Tama? And actually, before ng Diyos ay ligayin niya ang tao, ay nilikha mo na ng Diyos ang mga pangangailangan ng tao. Tama? He created the heaven and earth. And then sabi ng tao, nilikha niya yung mga lupa, nilikha niya yung mga puno, nilikha niya yung mga isda. Amen? In the fifth day, nilikha niya yung mga animals. Amen? Everything was provided. And sabi ng Bible in Genesis chapter 1 verse 26, let us make man in our own likeness and in our own image. Amen mga kapatid? Nung nakita ng Diyos, lahat ay nandoon na. Sabi niya, likhain na natin ang tao. Kasi wala na silang kakailanganin, naihanda na natin lahat. Amen? And what a good reminders po sa atin, mga kapatid, na salamat sa Diyos na bago niya tayo likhain, everything was provided. Everything was planned by God. Amen? And in the foreknowledge of God, alam ng Diyos ang tao mahuhulog sa kasalanan. And in the foreknowledge of God, ang Diyos ay naghanda na ng darating ang araw, naghanda na po siya ng isang kabayaran para po sa atin. Tama po ba mga kapatid? Yan po ang plano ng Panginoon. Nilikha niya na po lahat. And because of sin, amen, nasabi ng Diyos, mga kapatid, huwag ninyong kakainin. In chapter 2, makikita po natin, in verse 15, sabi ng Bible, and the Lord took the man and put him into the Garden of Eden to dress, look at the word, to dress it and to keep it. Amen? And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. The word surely. Amen. Sabi ng Panginoon, malaya ninyong kainin lahat ng pagkain dyan sa halamanan ng Eden. Malaya ninyong kakainin lahat ng bunga na nandyan. Huwag ninyo lang kakainin ng isang bunga na nagkakaalam ng mabuti at masama. At sa oras na iyon ay kainin ninyo, kayo ay tiyak sigurado na kayo ay mamamatay. Amen mga kapatid?
And because of that, ang sabi ng Bible, in chapter 3, kung tutuloy natin yung story, dumating po itong si serpent. Now, the serpent was more subtle. Amen? Yung ahas ay pinaka-subtle, pinaka-madaya, pinaka-tuso sa lahat ng uri ng hayop. Amen mga kapatid? The word subtle, pinaka-madaya, pinaka-tuso. Ayan, pag tinanggal mo yung letter B, sutil. Pinaka-sutil. Okay, sabi, than any beast of the field, which was the Lord God that made. And said unto the woman, yea, God hath said, you shall not eat of every tree of the garden. Ang sabi ng ahas sa babae, sigurado ba na sinabi ba ng Diyos na huwag ninyong kakainin yung bunga sa halamanan ng Eden? At ang sabi ng babae sa kanya, malaya namin kakainin ang mga bunga ng dito sa halamanan ng Eden. Pero huwag daw namin kakainin. Sabi ng Bible din, verse 3, yung isang bunga na nandun sa gitna ng halamanan. Kasi sinabi ng Diyos, huwag daw namin itong kakainin, huwag namin hawakan. Sabi ng Bible, lest ye die. Amen? And look at the word verse 4. And the serpent said unto the woman, ang sabi nung ahas doon sa babae, ye shall not. Amen? Ano sabi ng Diyos in Genesis chapter 2 in verse 17? Thou shalt surely die. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, sigurado, sigurado. Pag sinabi ng Diyos, thou shalt surely die, hindi pwedeng baguhin. Pero, ganun po, inimpute ng ahas sa utak ng babae na pinilit baguhin ng ahas na to yung sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Bible in verse 4, ye shall not surely die. Hindi kayo mamamatay. Amen mga kapatid? Sapagkat sabi ng Bible in verse 5, sapagkat sa oras na kinain nyo yun, mabubuksan ang inyong mga mata. At ayaw ng Diyos na kayo magiging katulad lang yan. Amen mga kapatid? And ye shall be as gods. Ayaw lang ng Diyos, maging kagaya niyo siya, maging Diyos din kayo, ayaw lang ng Diyos yun. In verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and what? And did eat. Amen? Mga kapatid, ang sabi ng Bible, nakita ng babae na maganda sa paningin para kainin. Ang sabi na, pleasant to the eyes, nakakaakit kapag tinignan. At sabi ng Bible, kinain niya. Amen mga kapatid? At binigay niya sa kanyang asawa, at yung kanyang asawa, kinain niya din. Masunod rin si Adan, ano? Pag di mo ito kinain, tatamaan ka sa akin. Kinain din niya. Tama? In verse 7, and the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Amen? So, nung oras na kinain po nila, nakita nila kanilang mga sarili na pares silang mga hubad, at sila'y nahiya sa kanilang mga kakatawang hubad, naganap sila ng mga dahon at kanila pong ibinalot sa kanila pong kahubaran. In verse 8, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife, ano sabi doon? Hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Amen mga kapatid? Ang sabi ng Bible dyan, nagtago sila. Sinubukan nilang itago yung kanilang mga sarili sa presensya ng Diyos. At ang sabi ng Bible in verse 9, and the Lord God called Adam, and said unto him, where art thou? Amen? Na sa kanilang pagtatago, hinanap sila ng Diyos. Hinanap sila ng Diyos, sabi, nasaan kayo? Adam, nasaan ka? Nasaan kayo? Not because hindi niya alam kung saan sila nagtatago, pero sana makita lang ng Diyos yung kanilang sinseridad, yung kanilang pagpapakumbaba, na ma-realize nila na mali yung kanilang ginawa, pero hindi nila ginawa. Pero salamat
ang Diyos ang naganap. Amen? And sabi sa verse 10, and he said, and I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked and hid myself. Amen? Sabi ni Adan sa kanya, narinig ko po yung inyong boses sa halaman ng Eden. Natakot ako. Sabi doon, kaya kami nagtago. Amen? Now, as we continue the story, makikita po natin dito, number 1, God's command. Okay, God's command. From God. From man. Okay, God's command from man. Now, merong utos ang Diyos sa kanila. Ano yung utos ng Diyos? Ano utos sa kanila ng Diyos? Huwag ninyong kakainin. Amen? It is a direct command. Amen? It is a divine command. It is a sure command na sa oras na kainin ninyo yan, ano sabi ng Panginoon sa kanila? Mamamatay kayo. Tama? And because of man, ano pong ginawa nila mga kapatid? Hindi sila nakinig sa utos ng Diyos. Amen mga kapatid? Mas pinili nilang pakinggan yung sinabi ng serpent sa kanila. Ang sabi ng serpent sa kanila, hindi naman siguro totoo yung sinabi ng Diyos. Kaya na kapag kinain nyo yan, ay mamamatay kayo, hindi kayo mamamatay. Ayaw lang ng Diyos na kayo magiging kagaya niya. Amen mga kapatid? Alam nyo, as we analyze the story, napakaganda talaga ng plano ng Diyos sa tao. Amen mga kapatid? Pagkatapos likayin ng Diyos lahat ng bagay dito sa mundo, nilikha niya ang tao. Tama? And then pagkatapos niyang likayin ng tao, inilagay niya sa isang special place, a specific place, and that is the Garden of Eden. Na doon sa lugar na yun, nasabi ng Bible, nandoon ang presensya ng Diyos. Doon sa lugar na yun, nasabi ng Bible, nakakausap nila ang Diyos. Doon sa lugar na yun, nakakakain sila kung anong gusto nilang kainin. Doon sa lugar na yun, wala na silang hahanapin pa. Wala na silang kakailanganin pa. Nandoon sila sa lugar na masaya, doon sa lugar na sagana, doon sa lugar na lahat ay what was provided, wala na silang hahanapin pa. Amen mga kapatid? And that is what exactly God wants to us, na tayo ay bigyan ng buhay na masagana, bigyan tayo ng buhay na maayos, bigyan tayo ng buhay na wala na tayong kakailanganin, buhay na nagtitiwala sa Diyos. But sometimes, like Adam and Eve, mas pinili nilang pakinggan ang boses ng ahas kaysa dun sa boses ng Diyos. Amen mga kapatid? Tama? Kaya sabi ng Bible mga kapatid, mas pinili nilang pakinggan yung ahas. Amen? Sabi ng ahas sa kanila, hindi kayo mamamatay. Amen? And they did not listen to God, mga kapatid. Amen? So meron kuman ng Diyos sa tao. At nakakatuwa na mga kapatid, we're so amazed na ang Diyos ay ganun siya magmahal po sa atin. Amen mga kapatid? Nilikha tayo ng Panginoon with a purpose. Nilikha tayo ng Diyos, mga kapatid, with a plan. Amen? Nilikha tayo ng Diyos, mga kapatid, na maging maayos ang buhay natin. Nilikha tayo ng Diyos na maging masaya ang buhay natin, maging masaya ang buhay ng tao. At napakasimple lang ng utos ng Diyos. Huwag ninyong kakainin. Amen mga kapatid? Alam nyo, hindi mag-uutos ang Diyos ng isang bagay na ikasasama natin. Hindi mag-uutos ang Diyos ng isang bagay na ikapapahamak natin. Everything na inuutos ng Diyos sa atin, hindi po para ikapahamak natin. It is for our protection. Amen mga kapatid? Hindi mag-uutos ang Diyos sa atin na ikalalayo natin sa Kanya. Hindi mag-uutos sa atin ang Diyos ng isang bagay na ikasisira ng buhay natin. Lahat ng gustong iutos ng Diyos sa atin para sa ikapaayos ng buhay natin. Amen mga kapatid? Tama? So there is a command. Amen? Number 2, not only God's command, mga kapatid, but also, makikita natin yung man's choice to God. Amen? Anong pinili ng tao ngayon? Pinili ba nila yung sabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin? Pinili ba nila yung sinabi ng Diyos na kapag kinain ninyo, mamamatay kayo? In fact, mga kapatid, mas pinili nila yung isang bagay na sila'y mapalayo sa Diyos. Tama? Kaya ang sabi ng Bible dyan,
Kung titignan po natin mga kapatid, in chapter 3, ano sabi ng Bible? In chapter 3, sabi ng Bible dyan, in verse 8, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden. Ano sabi? In the cool day of the day, and Adam and what? And his wife hid themselves, saan? From the presence of the Lord God. Amen? Now, as we look back, napakaganda ng plano ng Diyos sa tao. Amen? Pero ang tanong, na-fulfill ba ng Diyos yung plano niya sa tao? Nangyari ba yung plano ng Diyos sa tao na mamuhay ang tao sa masaganang buhay, sa masayang buhay, sa buhay na wala na silang kakailanganin? Hindi po. Hindi dahil kasalanan ng Diyos, hindi dahil nagkamali ang Diyos, kundi dahil pinili ng tao. Amen mga kapatid? Katulad po ng kaligtasan na sabi ng Bible in the book of 2 Peter, amen? Ayaw ng Diyos ang lahat ay makapahamak, kundi magsilapit at lahat ay mga nagsisi. Yun ang gusto ng Diyos, yun yung desire ng Diyos. Pero bakit ang mga tao pumupunta sa impyerno? Bakit ang mga tao napapahamak? Hindi dahil kasalanan ng Diyos, kundi dahil pinipili ng tao. Kaya nga sabi nila, kung mahal ng Diyos ang tao, bakit hinayaan niya magkaroon ng puno doon at mahuhulog ang tao sa kasalanan? Kapatid, pinili ng tao ang magkasala. Hindi tayo nilikha ng Diyos na robot. Amen? Nilikha tayo ng Diyos na mayroong tinatawag na free will. Tama? Self-decision. Tama? Yung pagkahulog nila sa kasalanan, hindi dahil pinili ng Diyos, pinili ng tao. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Diyos sa kanila, huwag ninyong kakainin kasi mamamatay kayo. Hindi sila nakinig doon sa sinabi ng Diyos, mas pinakinggan nila yung sinabi ng ahas. Ano nangyari? Mga kapatid, because of that, nakita nila yung sarili nilang buhay at nagtago sa Panginoon. Amen mga kapatid? Alam niyo, napakaganda ng plano ng Diyos sa ating mga kapatid. Napakaganda ng plano ng Diyos sa tao. Pero yung minsan hindi nangyari, hindi dahil kasalanan ng Diyos, kundi dahil pinili ng tao. Amen? Kaya mga kapatid, tatandaan po natin kung ano yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, pinipili natin yan. Kung bakit hindi tayo nagiging masaya, pinipili natin hindi maging masaya. Kung bakit hindi tayo nagiging kagamit-gamit sa Panginoon, pinipili natin hindi magpagamit sa Panginoon. Kung bakit hindi tayo nag-enjoy sa mga bagay ng Diyos, mas pinipili natin mag-enjoy sa bagay ng mundo. Kung bakit hindi tayo lumalago, mas pinipili natin magiging mature na buhay spiritual natin. Kung bakit hindi tayo nagsuserve sa Panginoon, mas pinipili natin mag-serve sa sanlibutan. Pinipili natin. Amen mga kapatid? Alam niyo, buti pa nga si Adan at Eva eh. Nung nagkasala sila, nung nag-disobey sila sa Diyos, pinili nila mag-disobey sa Diyos, anong ginawa nila? Nagtago sila, bakit? Hiyang-hiya sila. Sa panahon ngayon ng tao, kahit magkasala, walang hiya. Yun yung mundo natin. Buti nga sila, nagkamali, hiyang-hiya sila sa ginawa nila eh. Nagtapon sila eh, nagtagod sila eh. Ayaw nilang humarap sa Diyos eh. Sa panahon ngayon ay nagkakamali na walang hiya pa din. Hindi na iiya. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kahit nag-disobey na sa Diyos, pinipili nila magkamali, pinipili nila hindi magpagamit, hindi na iiya. Hindi ko siya na Amen mga kapatid? The point is this mga kapatid, kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, pinipili natin. Mas pinipili natin pakinggan ang tinig ng mundo kaysa tinig ng Diyos. Tama? Kaya nasabi ng Bible, mga kapatid, napakalino po yan, di ba? In verse 8,
Nung narinig nila yung boses ng Panginoon, ang ginawa nila, nagtago sila sa presensya ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po, natandaan natin, hindi tayo ginawang robot ng Diyos. In fact, gusto ng Diyos sa tao gamitin yung kalayaang pumili ngayon na sambahin ng Panginoon. Gamitin yung kalayaang pumili na yung maglingkod sa Diyos. Gamitin nila yung kalayaan na yun na magpuri, magpagamit sa Panginoon. Amen? Pero mas pinili nilang gamitin yung free will na yun na mag-disobey sa Panginoon. Amen mga kapatid? Man's choice to God. Amen? Pinili nila. Kaya sa atin mga kapatid, tatandaan po natin, mas piliin sana natin yung tinig ng Diyos kaysa sa tinig ng kaaway. Piliin natin yung tinig ng Diyos kaysa sa tinig ng mundo. Mas piliin natin yung tinig ng Diyos kaysa sa tinig ng mga kaibigan natin. Mas piliin natin yung tinig ng Diyos kaysa sa mga tinig ng mga bagay dito sa mundo. Kasi nung pinakinggan nila yung tinig ng kaaway, ano nangyari? Kasala sila. Lumayo sila sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Man's choice to God. Yung pinili nila. Sana tayo piliin natin yung maglingkod sa Panginoon. Amen? And listen to this. Not only man's choice to God, but also man's consequence by God. Alam nyo, nagawa nila kasalanan ay kabayaran. Amen mga kapatid? Nagawa nila pagkakamali, may kabayaran. Tama? Kaya sabi ng Bible diyan in verse, doon sa verse ano po, verse 10. Sabi ng Bible, verse 12, and the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave of the tree and I did eat. And the Lord God said unto the woman, what is thou that thou hast done? And the woman said, the serpent began me, and what? And I did it. So nandito na from verse 10 to verse 13, mga kapatid, minsan kapag ang tao nakagawa ng kasalanan, ito nagiging resulta, ito nagiging dahilan, ano po yun? Lagi niya kahit siya'y nakagawa ng mali, sinisecure niya yung sarili niya para isisi sa ibang tao. Sabi ng Diyos sa lalaki, bakit mo kinain yan? Sabi ng lalaki, kasi yung binigay mo babae. Sinisip ang Diyos. Sabi ng Diyos, bakit mo kinain yan? Sabi niya sa babae, kasi yung ahas eh. Kasi gano'n ang tao. Kahit sila nang may mali, maghanap pa rin sila ng isisisi. Kahit sila nang may mali, maghanap pa rin sila pwedeng magbayad ng kanilang pagkakamali. Magtuturo pa din. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Bible, nagsisiyan sila. Amen? Nagsisiyan sila. Sabi naman ng Diyos, bakit mo binigay ito sa babae? Wala na, may turo yung ahas. Hindi naman pinisabi. Kasi po yung aso, hindi naman nagsasalita yung aso. Hindi po kasi yung niliganan yung pusa, hindi naman nagsasalita yung pusa. No, di ba? So, nagsisiyan po sila mga kapatid. Alam niyo, pag meron tayong mga pagkakamali sa buhay natin, huwag natin isisi sa iba. Pag alam mo, ikaw may mali, isisi, minsan ito, kasi iba. Minsan kasi nangyayari, sinisip natin yung sarili natin, sinisecure natin yung sarili natin, gusto natin okay yung sarili natin, kahit yung iba masira, yung iba kahit masisi, basta tayo hindi masisi, pero tayo may kasalanan. Amen mga kapatid? And the point, not only man's choice to God, but also man's consequence by God. Sa maling desisyon nila, maling pagpili nila, na mas pinili nila ang mundo, pinili nila pakinggan yung ahas, may kabayaran. Ano sabi ng Diyos sa verse 14? And the Lord said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Above thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of your life. Amen mga kapatid? Sabi niya sa ahas, dahil sa itong nagawa mo, sabi niya, isusumpa ka sa lahat ng uri ng hayop.
and every beast of the field, at sa iyong tiyan. Sabi niya, ikaw ay gagapang, at kakain ka ng alabok hanggang buong buhay mo. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Diyos, huwag na kayo magsisiyan, lahat kayo may parusa. Sisisiyan kasi ng tatlo eh. Lahat kayo may parusa. Sabi sa verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, between thy seed, and her seed shall be bruised thy head, and thou shalt bruise his heel. Amen. So, ito yung prophecy na po ng Panginoon. In verse 16, unto the woman, he said, sabi niya, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception, and in sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to be to thy husband, and he shall rule over thee. Amen? Sabi niya sa babae, ikaw naman, pag magkakaroon ka na, nahihirapan ka. Tama? Alam nyo, normal o cesarean, parehas lang mahirap. Pag normal, isa lang yung sakit. Tama? Pag cesarean, walang maramdaman sakit, pero pagkataas ko, yun na. Parehas lang. Amen mga kapatid? Then verse 16. 17, and Adam said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, kasi sabi niya, ikaw, Adan, dahil masyado kang masunurin sa iyong asawang babae. Sabi niya, dahil pinakinggan mo siya, sabi niya, ikaw ay, thou hast eaten of the tree, na inutos ko sa iyo, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it in the days of thy life. Amen? Sabi niya, ikaw ngayon magpapagal. Nasa magpapagod. Amen mga kapatid? Habang ikaw'y nabubuhay. Tama? Let's have Bible verse 18. Thorns also and thistles shall bring forth of thee, and thou shalt eat the herb of, ang sabi doon, the field. Amen? So, pagkatapos nilang piliin yung pagsuway sa Diyos, pinakita ng Diyos dito, meron pong consequence kung ano yung kailang ginawa. Tama mga kapatid? Alam nyo, sa buhay natin, minsan, meron tayong mga maling pagpili sa buhay natin. And because of that, tatanda natin, meron consequence. Tama? At kapag dumating yung consequence na yun, sana hindi natin isisi sa iba. Tama? Sana alam natin sa sarili natin that because of us, kung bakit tayo pinapalo ng Diyos. Alam nyo, sa bawat pagsuway natin sa Diyos, may pagpapalo ang Panginoon. Magaling kayo. Amen? The book of Hebrews, tinuturo doon yung chastisement. Tama? Ngayon, sabi mo, okay ka lang. Ngayon, marahil sinasabi natin, okay ka lang. Marahil sinasabi natin, masaya tayo. Ngayon, sinasabi natin, okay lang kahit malayo tayo sa Diyos. Ngayon, sinasabi natin, masaya tayo sa mundo, di tayo masaya sa Panginoon. Okay lang yan. But there will come a time, may pagpapalo ang Panginoon. Amen mga kapatid? There will come a time, ipapakita ng Diyos na kung ano yung dapat natin gawin para sa Kanya. Amen mga kapatid? Remember, Jonah. When God commanded to Jonah to go to Nineveh, saan pumunta si Jonah? Sa Tarsus. Amen mga kapatid? Sumakay siya ng bangka, barko, and then, ano nangyari? Nagkaroon ng malakas na unos, bagyo. Tama? Ano sabi ng mga marino? Nakita nila si Jonah, natutulog yung isip. Now, ano sabi ni Jonah sa kanila? Sabi niya, tumakas kasi ako sa Panginoon. Dahil sa akin kung bakit nakakaranas tayo ng ganito at pati kayo dadalaman. Ano sabi niya? Itapon mo ako. Buti pa si Jonah, alam niya sa sarili niya dahil sa kanya. Amen mga kapatid? Buti pa si Jonah, alam niya na dahil sa kanya kung bakit pati yung mga nakapaligid sa kanya naapektuhan. Minsan sa sobrang tigas ng puso natin, may mga taong mga maayos na dadamay ang buhay. Minsan sa mga ginagawa natin, yung mga natin sa buhay naapektuhan. Tanong, alam mo ba sa sarili mo na dahil sa iyo ay nangyayari? Amen mga kapatid? Kaya sabi ko nga, buti pa si Adan at Eva nung nagkasala, hiyang-iya sila.
Tayo pag nagkakamali, wala na tayong hiya. Sige lang, i-enjoy lang natin. But there will come a time. May pagpapalo kami. Amen mga kapatid? At kapag ang Diyos ang namalo, mga kapatid, listen to me. Hindi dahil galit ang Diyos sa iyo, hindi dahil pag gusto kang parusahan ng Diyos, kundi gusto lang ng Diyos, ituwid ka, ibalik ka, doon sa dapat na buhay na meron ka. Amen mga kapatid? Kaya nga po salamat sa Panginoon na ang mga tao kahit nagkasala sa Diyos, hindi inayaan ng Diyos, masira yung plano pa rin ng Diyos sa Kanya. Ang ginawa ng Diyos, lumikha siya ng panibagong Adan. Amen? At yung the Bible says, yung Eden na yun, yung pangalawang Adan na yun, ang ating Panginoon Jesucristo. Na sa ngayon yun, nag-fulfill na nung saan kung ano yung original plan ng Diyos sa tao na hindi nangyari, tinupad ng Panginoon. Kaya hindi na yan ng Diyos na tao tuluyang mapahamak. Ang Diyos, sinugo niya yung kanyang anak upang ang tao ngayon na dating nilikha niya sana mapuri pero nasira ay bumalik ulit sa dating plano ng Panginoon. Kaya nga hindi ka lang niligtas ng Diyos, mga kapatid, para lang pumunta sa langit. Niligtas ka ng Diyos para bumalik yung original plan ng Diyos sa tao, na nilikha ng Diyos ang tao na mapuri sa Panginoon. Kaya nga, you are created by God and you are saved by God to give glory to God. Yan yung original plan ng Diyos. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos para pumunta sa langit. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos para pumunta sa langit. Niligtas ka ng Diyos para yung buhay mo ngayon magbigay ng luwalhati sa Kanya. Yung buhay mo ngayon may paggamit mo sa Kanya. Yung buhay mo ngayon magbigay glory sa Panginoon. Amen mga kapatid? Now, mangyayari lamang yung original plan ng Diyos. Mapupulpil yan sa buhay mo. Kung babalik ka sa Kanya. Amen mga kapatid? Sabi ng Diyos, sa verse 9, where art thou? Nasaan kayo? Listen to me. Hindi ko alam kung ano yung nalalagayan natin sa Panginoon. Hindi ko alam kung saan ka nagtatago sa Panginoon ngayon. Hindi ko alam kung ano yung kalalagayan mo sa Diyos ngayon. Amen mga kapatid? Pero makinig tayo mabuti, hinahanap ka ng Panginoon. Amen? Hinahanap ka ng Panginoon, hindi dahil hindi niya alam kung nasaan ka. Hinahanap ka ng Panginoon para bumalik ka sa Kanya. Hinahanap ka ng Panginoon para tuloy ng Diyos magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen mga kapatid? Merong magandang plano ng Diyos sa buhay natin lahat. Amen? Young people, like sinasabi, God has a wonderful plan in your life. God has a better plan in your life than this world. Amen? May magandang plano sa iyo. Sundin mo lang ang Diyos. Sumunod ka lang sa Panginoon. Amen mga kapatid? Huwag mo nga yan na ang mundo ang siyang magbigay ng plano sa buhay mo. May inihanda ng plano ng Diyos sa buhay mo. You must obey. Amen? You just need to do is to obey. Amen? Sumundin natin yung utos ng Panginoon at one day, makikita mo na ito pala yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya minsan nasisira ang buhay natin dahil sinisira natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil minsan hindi tayo nagiging masaya kasi pinipili natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Amen? Kaya minsan hindi tayo ginagamit ng Diyos, mas pinipili natin ang mga bagay-bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya minsan nakikita natin bakit napapahamak tayo, nasisira tayo, napapariwara ang buhay natin kasi yun yung consequence ng maling pagpili mo sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? You better obey God. Amen? You better obey the instruction of God, the commandment for God. Kasi hindi magbibigay ang Diyos ng utos sa atin na ikapapahamak natin. Tama mga kapatid? Kaya piliin natin kung ano yung tama at makakabuti sa atin. Amen? May paalala, young people. Amen? You better obey God. Amen? God has a better plan for your life. Amen mga kapatid? Sundin natin. Tama po ba mga kapatid? Dahil sinasabi kapag kayo magkikipagrelasyon na isa-isa. Dahil kasi kami na naman. Alam sabihin ko sa mga senyor isa, magkipagrelasyon sila sa kanya. Ha? Tama? Isa-isa. Magpapadala sa, sabi ng Bible, nagpadala si Adan kung sa bunga nakakaakit.
nagpadala si Eva doon sa bunga ng punong kahoy, ang sarap kainin. Huwag magpapadala sa maganda lang sa paningin. Amen? Huwag kayo magpapadala sa ganda ng katawan. Tama ba ka rin? Baka hindi mo alam. Ako din. Pinagawa ng tao. Amen po ba mga kapatid? Kaya mag-ingat tayo. Pipili tayo. Kasi pagpili ninyo magiging asawa ninyo balang araw. Ayos-ayusin ninyo. Amen mga kapatid? Dahil kapag mali yung pagpili ninyo, may consequence yan. Amen po ba? Di ba so, sabi niya, nangako, ibibigay sa amin ang bituin. Sabi nga wala yung pangako. So, nagkamali pa lang, pero nangyari na ako. Naibigay niya yung mga bituin. Lagi ako sinusukot, lagi bituin na nagiging. Tama po ba mga kapatid? Oh. Amen? So you better choose right. Amen mga kapatid? Because in every choices mga kapatid, there is a consequences. Amen? Tama po ba mga kapatid? Oh, kaya kayo young people, kayo papadala sa mga pogi-pogi ha? Hindi lahat ng pogi lalaki, hindi ba bakla? Dami mga pogi pag nakita, talaga mga pogi, pag nagsalita, babae. Amen mga kapatid? Oo. Sino magpapadala-dala sa mga ganda-ganda, like sinasabi, tignan ninyo lagi yung puso ng tao. Amen po ba mga kapatid? So sabi diyan, man's consequence by God. So yung kanilang consequence. Tama? Kaya tayo, tandaan po natin, in every choice, there is a consequence. Amen? Now, ang sabi ng Bible sa verse 9, where art thou? This morning, gusto lang ng Diyos na namin tayo ngayong umaga. Nasaan ka? Nasaan ka ngayon sa Panginoon? Malayo ka ba? Nagtatago ka ba? Gumagawa ka ba rin pa din ng kasalanan? Sige, enjoy lang natin. Sabi ng Bible, darating ang araw, may consequence ang Panginoon. Amen? Pero itong napakaganda sa Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay mabiyaya. Hanggat gusto ka niyang bigyan ng pagkakataon, bibigyan ka ng pagkakataon. Hanggat gusto ka niyang bigyan ng muling pagkakataon na manumbalik, binibigyan ko ulit ng pagkakataon ng Diyos. Ganun kaganda ang Diyos. Ganun kaganda sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? In spite na siya po is a judge, pero minsan nangingibabaw pa rin yung kanyang being compassionate. Amen? Yung kanyang compassion. Tama po ba? At alam nyo, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung malayo ko sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Kaya, nasaan tayo sa Panginoon ngayong umaga? Malayo ba? Bumalik tayo sa Panginoon. Nagtatago ba tayo? Hindi tayo makakapagtago sa you can run, but you cannot hide. Amen? Kaya nga, inisip ko ng title yung preaching natin. Where art thou? Anak, nasaan ka na? Amen mga kapatid? Nandiyan ba? Ang title natin? Anak, basahin nyo nga. Basahin nyo. Hindi ka marunong magbasa? Wala pa? Hindi ka. Oo. Ano na sabi yan? Nasaan? Nasaan? Anak, nasaan? Ano? Nasaan? Na? Nasaan yun? Nasaan? Hindi nasaan. Nasaan? Hindi kayo nalagay. Nasaan nga yung sinulat ko yung title? Yun yung title na sinulat ko. Basta yun yung nilagay mo. Inisip na naman si Pen eh.
Ano sabi niya? Ha? Nasaan ka na? Eh, may mga kapatid, alam niyo kagandahan, kahit lumalayo tayo sa Diyos, hinahanap pa rin tayo ng Panginoon. Hindi nyo, basahin mo ulit. Ngayon, basahin niyo pabaliktad. Baliktad niyo mabasa. Anong basa niyo? Balik pa rin, di ba? Ngayon, hindi ganun kagaling ng Diyos eh. Kahit paano tayo lumayo, magtago, hinahanap pa rin tayo ng Panginoon. Kaya kayo, kung malayo kayo sa Diyos, hinahanap pa rin kayo ng Diyos. Kasi alam nyo, gustong tuparin ng Diyos yung magandang plano niya sa buhay niyo. Kaya kayo, huwag mong sisiraan yung magandang plano ng Diyos sa buhay niyo. Nakakala natin ang mundo magbibigay ng magandang plano sa atin. No. Ang mundo, ang sisira doon sa magandang plano ng Diyos sa buhay na ininda niya sa atin. Amen mga kapatid? At kung pipilit natin yung sarili natin, nakakala natin itong magandang buhay na meron ako sa mundo, ituloy mo na. Pero darating ang araw, huwag mong sisisihin ng Diyos kung bakit ganyan ang magiging buhay. Amen mga kapatid? Kaya ngayon kung malayo tayo sa Diyos, hinahanap ka pa rin ng Panginoon. Amen? Sabi, anak, nasan ka? Ay, balik ka rin natin basahin. Anak, nasan ka? Kasi ang Diyos, hanggang nabubuhay ka, gusto niya po pa rin yung magandang plano niya na maganda para sa iyo. At sana, yun yung mas pahalagaan natin. Amen mga kapatid? Huwag tayo magpapadala sa tinig ng mundo. Akala natin maraming open. Nakakala natin maganda dito. Nakakala natin hindi mga tunay na kaibigan. Nakakala natin dito tayo mag-enjoy. Pero hindi pala. Itong mga bagay na ito ang sisira sa magandang plano na inihanda ng Diyos sa atin. Amen po ba mga kapatid? At kung ipipilit natin yung gusto natin, tuloy mo na. May consequence na ibibigay ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Pero, again, si Adan at Eva nagkasala. Ganun sabi ng Diyos, nasaan kayo? Concern pa rin ng Diyos sa kanila na ituloy ang magandang plano ng Diyos sa buhay nila. Amen? At ganun din po sa bawat isa sa atin. Dahil kung lahat ay tumayo, dahil manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po ng maraming sa umaga nito. Salamat po sa inyong biyaya. And we thank you, Lord, for reminding us about Adam and Eve na sila po ay lumayo sa inyo. They disobey you, Panginoon. And because they choose na mag-disobey sa inyo, Panginoon. And you give them a consequence for what they have done. And Panginoon, dahil po sa buhay namin, you have a better plan to us, magandang plano, magandang buhay. At nawa, Panginoon, mas piliin namin yun kaysa sa tingin namin na mas maganda dito sa mundo. At kung ipipilit namin ang gusto namin, nagpapahamak po namin. Kaya Panginoon, this morning, help us Lord na maunawaan po namin ng mensahe. At ngayong umaga, pangati mga ulo na itong mga mata na tuloy, hindi ko alam saan tayo nagtatago sa Panginoon ngayong umaga. Hindi ko alam paano natin itago yung buhay natin sa Panginoon. Na marahil malayo ka, na marahil nandiyan ka sa kasalanan, na marahil nandiyan ka sa isang buhay na nahihiya ka nang bumalik sa Panginoon. Alam nyo, huwag tayo mahiyang bumalik sa Diyos. Kasi ang Diyos ay naghihintay. Lagi nagtatanong, kumusta na tayo? Nasaan tayo? Kasi gusto ng Diyos, ito pa rin yung magandang plano niya sa buhay natin. And if you think ang Panginoon ay nag-usap sa iyo, bakit hindi ka lumapit sa una? And make a commitment to God once again. Make a vow. Make a deal with God na marahil malayo ka, ang Diyos ay naghihintay. Panginoon, patawarin niyo ako, malayo ako. Nagtatago ako, Panginoon. Nahihiya po ako, Panginoon, like Adam and Eve. But Lord, as I heard the message, I thank you, Lord, because you are concerned to me. Ayaw mo, Panginoon, ang buhay ko'y masira. Ang gusto mo, Panginoon, ang buhay ko ay manatiling maging maayos. At gusto ko yung ganong klaseng buhay, Panginoon. At mangyayari lamang yun, ito ay kayo babalik sa Panginoon.
may pagtotohanan sa Panginoon. If that is your prayer, huwag tayong mayor, you may come. Come on, manalangin sa Panginoon ng umaga, magipag-usap, make a vow, make a commitment, make a prayer, make a promise. Panginoon, gusto ko ito pa rin, gusto ko pong maranasan yung buhay na inihanda ninyo sa akin na maganda. Kung ina-prayer mo, young people, may magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen, amen. Sige po, may come. Panginoon, gusto ko yung magandang plano na inihanda niyo sa akin. Gusto ko ito pa rin yun. Alam ko, Panginoon, maraming struggles. Alam ko, Panginoon, maraming obstacles, snares in this world. Minsan yung mga kaibigan ko, nagiging reason para lumayo ko sa inyo. Minsan, yung aking pag-aaral masyado nagiging dahilan para mapalayo ko sa inyo. Minsan, yung mga bagay na kinabibisyan ko nagiging dahilan para mapalayo. But Lord, this time, I want to obey you. I want to be true in my life, with sincerity in my heart. Lord, na alisin ko yung hiya, babalik ako sa iyo, makapatuloy ako. Pinapanalangin mo, yun ka. Come on. God is waiting. God is waiting. Anything that you want to pray to God, anything na God nais mo pag-pray sa Panginoon, pwede ka lumapit sa unahan. At manalangin sa Panginoon yung bukas. God has a better plan for your life. He is our Creator. Before He created man and woman, He created everything. Kaya tayo, bago tayo nilikha ng Diyos, meron na siyang inilaan ng magandang buhay na para sa iyo. Kaya minsan maraming mga tao, even Christians, hindi nila ma-enjoy yung buhay na binigay ng Diyos. It is not because nagkamali ang Diyos. It is because sila ang pumili ng isang maling desisyon sa buhay nila. But God is gracious. God is gracious. Gusto pa rin tayong bigyan ng second chance, third chance, fourth chance, many chances para i-fulfill muli ng Diyos yung magandang plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Sana ngayong umaga, yun ang desire natin, yun ang hangarin natin sa buhay natin. Panginoon, salamat po ng marami for reminding us to the Word of God this morning. I pray, Lord, that you continue to speak to us and your children this morning. I do not know what is in their hearts, but Lord, I pray that you bless them, speaks to them, and continue to show to them, Panginoon, yung magandang plano niyo sa buhay ninyo sa kanila. Salamat po sa mga salita ninyo. So, palahin po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Do not take your seat. Amen. At tayo magpapatuloy ngayong umaga.